yung patay sa amin ng mga tao ko. Sa NPA rin, marami rin patay. Para alam nyo, nangyari ito, hindi ko makalimutan, ha? Sige ako takbo-takbo dahil akong company commander, eh. Sige kami bakbakan sa mga NPA. Ang daming NPA dahil plenum yun. Siguro kung may NPA man dito nakikinig, bahala na kayo dyan, basta experience ko ito. Plenum. I-share ko lang ito sa inyo. Not to portray myself as the good one and the NPA as the bad one. No. I-share ko lang ito sa inyo para malaman ninyo yung kung gaano ka-strong yung power ng ating poong may kapal. Yun lang ang purpose ko dito. Anong, sige na, gira-gira. Sige, bakbaka na. Sige ako takbo. From end to end. Kasi yung mga tao ko nakadapa, inambus kami along na kalsada habang naglalakad kami. Yung mga bahay pala na dinaanan namin sa gilid, ang ilalim pala ng bahay may nakahukay na ng mga paksol. Sa ilalim na paksol nun, may mga masinggan na doon na NPA nakatutok sa amin. So yung nagkalinya kami lakad, naglalakad, gano'n, lalakad. Pagputok, puk. Yun na, bagsak na kami lahat, daming tinamaan sa amin. Ang mga bahay, puro may mga masinggan sa ilalim, mga NPA, nakapwisto na sila. So maubos na kami. Ang ginagawa ko, patakbo-takbo ako dahil ayaw ng company commander. Ayaw ko maubos kami. Pang point to point, takbo, in-encourage ko yung trupa ko. Ano sugat mo? Malalim? Sir, kaya pa. Sige, kaya laban. In-encourage ko sa lumaban para huwag mag-surrender. Kasi kung hindi ko encourage, mag-iyakan na, aray, sir, di ko na kaya. Yung iba, pinabatukan ko, lumaban ka, huwag kang umiyak dyan. Takbo ko na takbo, ganun, from end to end. Napakahaba. Haba ng aking tinatakbo para encourage ko lang yung mga tao ko na lumaban. Nakita siguro ng NPA, ito yung commander. Kung saan ka tumatakbo, sunod-sunod yung radyoman ko. Yung radyoman ko na taga-kontak. Sige lang kontak. Hornet Striker. Yung Hornet, yung helicopter. Striker kami. Hornet Striker. Kay mangayo lagi tao mag-reinforcement. Kay mahurot na may ba? Manunduman ako katong radyoman, gikan sa alas 4:30 sa kadlawon, hantod ng alas 4:30 sa hapon, wala yung gisulti, Hornet Striker, nawarsak na ba, Kawa may mutubag, kawa mo di helicopter, ang helicopter tuwa masikuta-bato na emisyon, wala yung nagsuporta sa mua, di yung nalabisi, abante mo, nalagay helicopter diri, usunod sa inyo ha, suportahan mo, enigma yung kwentro mo. Ay, hanto, naghapon na lang, walang niabot. So ako, sige ako takbo-takbo. Alam nyo, sa dami na tinamaan na tao ko, tinamaan din ako. Tinamaan ako sa ulo. Baligtad ako. Yung baril ko, yung aking BBR Malite na may M203, tumilapon gano'n, tsok. Talaga, tinamaan ako sa ulo. Ganun ako. Sumigaw yung aking first sergeant sa ibang mga opisyal. Sir, si CO, tinamaan, patay na. Patay na si CO. Nagaganyan ako eh. Kaya nagwala yung aking isang platoon leader sa likod. Bagong graduate na PMA, sabi niya, patay na si CO. Wala na tayong pag-asa nito. Assault. Pag-assault nila, inassault na yung masinggan sa ilalim. Patay rin yung aking opisyal. Bagong graduate na PMA. Ang daming tinamaan sa kanila. Alam nyo, that time pala, tinamaan ako. Pagtama, blackout na lahat. Blackout. Wala na akong maramdaman. Nakapikit ako. Nakita ko na lang may mga anghel na nagtuturutot. Ganun. Nagtuturot pa. Yun ang nakikita ko, ha? You may believe this or not. Basta ako, ramdam ko, nandoon ako papunta sa langit. Wini-welcome na ako ng mga angel. Yung angel talaga na may trumpet gano'n, no? Mga angel. Sabi ko, Lord, paalisin mo muna yung mga angel na yan, Lord. Hindi pa ko ready mamatay. Ako, nagdasal ako, ha?
kahit na, alam ko, tinamaan ako eh. Sabi ko, Lord, wag mo muna akong patayin dahil kung mamatay ako, maubos itong aking mga tao kasi wala na mag-supervise sa kanila, wala na commander. Yung mga bagong graduate lang yung na-training ng Philippine Constabulary noon, yung mga PC. Puro mga bago talaga yung constable. Puro constable yan. Pag ako mamatay, wala na mag-command sa kanila, maubos ito. Disorganized na. Siya ko na sa Lord, wag mo muna akong patayin ngayon, Lord. This is not yet the right time, Lord. Please, Lord. Alam nyo, nawala yung mga anghel sa paningin ko. Iniwan ako niya, nawala. Tapos, nagising ako. Pag gising ng mata ko, hinawakan ko yung tama sa ulo ko. Paghawak ko sa ulo ko, kalaki ng bukol. Bukol dito. Kalaki. Sabi ko, buhay ako. Continue, fight. Laban. Then, pagkatapos noon, sabi nung aking right hand ko na sundalo, sabi niya, Sir, tinamaan ka, sir. Pero nabuhay ka. Ko, nahirap paniwalaan nga eh. Pero sir, maniwala ka sa hindi. Tingnan mo yung likod mo. Inspection mo yung uniforme mo. Tinanan ko yung uniforme. Kinagabihan na yun ha. Pagkatapos sa ikwentro, na-retrieve na namin yung mga patay na mga kasamahan namin. Tinanggal ko yung uniforme ko. Tingnan mo sir, likod mo. Puno yan ng oil. Anong oil ito? Basa nga ng oil. Sabi mo, sir, habang bumabakbak ka, sir, habang bumabanat ka, sir, nasa likod mo ako, sir, yung, kasi tagtad siya, alam mo yung tagtad, yung may anting-anting. Yung aking oil, sir, binubuhos ko sa iyo. Ini-extend ko yung power ko sa iyo, sir. Ini-extend ko yung power ko sa iyo. Kaya hindi ka tinablan. Sabi ko, ewan ko, maniwala ko hindi, basta importante, buhay ako. Mahirap yung mga wonders of life, mga miracles na hindi mo ma-explain. Kasi ang alam ko talaga, tinamaan ako. Bakit yung wound na convert into bukol? Only God knows. Siya lang talaga ang may decision sa ating lahat dito.